maiwasan ni Glenda na makaramdam ng awa at lungkot para sa nanay niya habang pinagmamasdan niya ito na tahimik lang na nakaupo sa kanilang kawayan na upuan. Malayo ang tanaw ng kanyang ina sa labas ng kanilang bintana. Hindi man ipakita ng kanyang ina sa kanya, pero alam niya na iiyak na ito sa kanyang sitwasyon. Dahil doon kaya unti-unting lumapit si Glenda sa matandang babae. Umupo siya sa harapan ng ina kung kaya't nakuha niya agad ang atensyon nito. Nay, hayaan niyo po. Gagawa po ako ng paraan para mabayaran na natin ang utang natin kay Aling Mona. Mahinang saad ni Glenda. Tinignan siya ng kanyang ina ng diretso kaya nakita nga ni Glenda ang luhaan nitong mga mata. Hahanap po ako ng trabaho. Bukas sa bukas rin. Pero, paano ang pag-aaral mo sa susunod na taon, Glenda? Hindi pa at malapit na ang pasukan. Ayokong matigil ka na naman. Huwag niyo na pong alalahanin yun, nanay. Makakapaghintay naman po yun. Ang hindi po makakapaghintay ay ang tuluyan ng pagkakailit nitong bahay natin kay Aling Mona. Hindi po ako papayag na makuha niya itong bahay natin na pinaghirapan niya ni tatay na buuin at itayo. Naluluhan na rin si Glenda ng mga sandaling yon, pero pinilit niya lang ang kanyang sarili na hindi maiyak. Hindi niya gustong ipakita sa nanay niya ang kahinaan niya dahil siya na lang ang natitirang kalakasan nito. Kailangan niya maging malakas upang siya ang magiging sandalan ng ina sa mga oras na tulad nun. Pasensya na anak. Hindi ko naman akalain na iiwan tayo ng tatay mo ng ganito kaaga. Lubog pa sa utang dahil sa laki ng perang hiniram natin kay Aling Mona para sa gumutan ng iyong ama. Tapos ngayon na hindi tayo makabayad, gusto niyang kunin ang bahay bilang kabayaran. Kapag nangyari yun, wala na akong ibang alam kung saan tayo pwedeng tumira, Glenda. Naiintindihan ko po ang lahat, Nay. Kaya hayaan niyo po ako na humahanap ng trabaho. Katulad po ng sinabi ko, hindi po ako papayag na makuha ni Aling Mona itong bahay. Kakayanin po natin to, Nay. Mabilis na niyakap si Glenda ng kanyang nanay at lubos itong nagpapasalamat sa kanya. Niyakap niya lang din ang matanda pabalik na mahigpit. Kinabukasan ay maagang lumuwas si Glenda ng bayan upang doon siya humanap ng trabaho. Umaasa ang dalaga na maraming oportunidad siyang makikita. Ayaw niyang umuwi ng luwaan, kahit papaano naman ay graduate siya ng high school. Sa katunayan ay naghahanda na nga ang dalaga na pumasok sa kolehiyo ngayong taon. Last year kasi ay tumigil na rin siya dahil nagkasakit ang kanyang ama na kinailangan niyang bantayan. Ngunit ngayon, walang ibang choice si Glenda kung hindi ang tumigil ulit upang mapunan naman ang kautangan nila kay Aling Mona. 23 anyos pa lamang si Glenda, kaya siguro naman hindi pa ganun katanda ang edad niya kung sakaling pumasok na siya sa kolehiyo. Sa ngayon, mas mahalaga muna para sa kanya ang hindi pagkakailit ng kanilang bahay. Sumapit ang tanghali pero bigo pa rin si Glenda na makahanap ng trabaho. Marami na siya napagtanungan pero wala silang extra na slot o opening para sa kanya. Kaya no choice si Glenda kung hindi ang maglakad-lakad pa rin upang magbaka sakali. Hindi na ininda ng dalaga ang gutom na nararamdaman dahil wala rin naman siyang sapat na pera para bumili pa ng pagkain. Huminto lang muna siya saglit upang umupo sa isang lumang bench sa tabi ng kalsada at saka uminom ng tubig na talagang tinitipid niya rin. Ang mahal kasi ng tubig sa bayan. Isang maliit na bote ay 20 pesos na. Habang umiinom si Glenda at nagpapahinga, napansin niya ang isang batang babae. Sa tingin niya ay nasa edad na 6 na taong gulang na ang bata. Nakasuot ito ng tila mamahaling uniforme mula sa pribadong eskwelahan sa bayan. Mukhang anak mayaman din ito dahil sa kutis na kasing puti ng gatas. Hindi rin nakaligtas sa paningin ni Glenda ang magulong buhok ng bata.
Umiiyak din ito na tila ba ay nawawala. Nag-alala si Glenda kaya mabilis siya itong nilapitan. Marahan niyang hinawakan ang braso ng batang babae. Medyo umupo pa siya para magpantay silang dalawa. Neng, bakit ko umiiyak? Mahinahon na tanong ni Glenda rito. Pinahid pa niya ng kanyang hinlalaki ang kumawalang luha sa pisngi ng bata. Nawawala ka ba? Nasaan ang kasama mo? Ang mga magulang mo? I don't want to go home. Wika ng bata sa kanya. Nakumpirma ni Glenda na mayaman nga ang bata. Mahina pa naman ako sa English. Pero bakit kaya ayaw niyang umuwi? Napagalitan kaya ito ng kanyang mga magulang? Tanong ni Glenda sa kanya sarili. Pero mapanganib ang kapaligiran na to para sa isang batang katulad mo. Nakikita mo ba? Naglalakihan ang mga sasakyan sa daanan. Baka kung mapaano ka. Marami ng mga nakawalang aso sa paligid. Baka kagatin ka o habulin. Hindi ba at nakakatakot yon? I don't like dogs, sagot ng bata sa kanya na humihikbi pa. Ngumiti si Glenda at medyo hinawi ang magulong buhok ng paslit. Kaya kailangan mo nang umuwi. Sa bahay niyo, tiyak na ligtas ka roon. Asan ba ang parents mo? May kontak ka ba nila? Tatawagan ko sila para sa iyo. Yona! Otomatikong napatingala si Glenda na may marinig siyang maotoridad na boses ng isang lalaki. Pagtingin niya ay agad siyang natigilan nang masilayan ng kanyang mga mata ang isang gwapong binata. Dahil medyo nakaluhod pa ang dalaga kaya naging sobrang tangkad ng lalaki. Nakasuot ito ng puting white long sleeve polo na nakabukas pa ang dalawang unang botones. May suot siya ng isang reading glass at mukhang mamahaling relo rin. Mukhang professional at mayaman ang lalaki. Ang gwapo niya. Munting tinig sa isip ni Glenda. Sa likod ng lalaki ay may nakasunod na isa pang lalaki na medyo may edad na. Nakasuot ito ng pang-driver na uniforme. Nawala lang ang atensyon ni Glenda sa gwapong lalaki nang maramdaman niya ang biglang pagtago ng batang babae sa kanyang likuran. Para siyang natakot sa lalaking bagong dating, kaya naman tumayo na rin si Glenda upang tulungan na maprotektahan ang bata. Yona, why did you run? Alam mo ba mapanganib ang ginawa mo? Please, come to daddy. Saad ng lalaki, halatang inis ito, pero nagpipigil lang. Napalunok naman si Glenda na mga sandaling yon. Tatay siya ng batang to? O baka naman gimmick niya lang yun para kidnapin niya ang bata? Dahil kung tunay na tatay siya nito, bakit naman magtatago sa kanya ang bata na parang mailap dito? Diba? Wika ni Glenda sa kanya sarili. Sir, tatay ka ba talaga ng batang to? Hindi na maiwasan ni Glenda na magsalita. Binatuhan siya ng tingin ng gwapong lalaki. Pakiramdam ni Glenda ay parang nangihina ang kanyang tuhod dahil sa paraan ng pagtingin nito. Napalunok siya. Ibang klase ang kagapuan ng lalaking to. Para siyang artista sa sobrang gwapo. Tinig na naman ng kanyang isip. Yes. And who are you? Masungit na tanong ng lalaki sa kanya. Kunot na kunot pa ang noo nito. Nakita ko tong bata. Akala ko naliligaw siya. Natakot ako na baka bigla na lang siyang tumawid sa kalsada, kaya nilapitan ko na. Baka kasi masagasaan. Napansin ni Glenda ang paglambot ng ekspresyon ng mukha ng lalaki. Thank you for helping my daughter. Pasensya na rin sa abala. Yona, come here. Pero teka lang, sir. Agad napigil pa ni Glenda. Hindi pa rin siya kumbinsido na ito talaga ang tatay ng bata dahil tila nagtatago pa rin si Yona sa kanyang likuran. Ikaw pa talaga ang tatay ng bata? Bakit parang hindi ka niya kilala? What are you talking about, miss? Kung tatay ka niya, bakit nagtatago sa iyo ang anak mo? Sinabi niya kanina na ayaw niyang umuwi.
Sorry kung nangingialam ako ha. Uso na rin kasi ang modo sa ganyan. Nagpapanggap na kapamilya ng bata para kidnapin lang. Ma'am, siya po talaga ang tatay ni Ma'am Yona. Biglang sumabat yung isang panglalaki na mukhang driver, kaya doon na napunta ang atensyon ni Glenda. Nagtampo lang po kasi si Ma'am Yona kay Sir Handro. Si Sir Handro kasi dapat ang susundo sa kanya sa school, pero noong nalaman niya na may meeting si Sir at hindi makakapunta, hindi siya pumasok sa kotse hanggat hindi si Sir Handro ang sumusunod. Nang dumating naman si Sir Handro, bigla na lang siyang tumakbo. Paliwanag ng lalaki. Muling hinarap ni Glenda ang batang babae. Yumuko siya ulit upang magpantay silang dalawa. Totoo ba yun? Mahinahon niyang tanong sa bata. Sunod-sunod naman na tumango ang bata sa kanya dahil doon kahit papaano ay nakampanti na si Glenda. Mali yung ginawa mo. Maaaring mapahamak ka. Remember, maraming asong nakakalat. Hindi mo gusto ang mga aso, di ba? Kaya wag mo nang uulitin yon, Yona. Hag mo nang tatakbuhan ang driver mo at ang daddy mo. Mahinahon pa rin na wika ni Glenda. Nagsunod-sunod na tumango ulit sa kanya si Yona at doon na ulit muling tumayo ng maayos ang dalaga upang harapin na ulit ang gwapong lalaki. Napansin niya ang pagtitig ng lalaki sa kanya dahil doon kaya nakaramdam ng konting hiya si Glenda lalo na sa mga sinabi niya rito. Pasensya na po sir sa mga sinabi ko sa inyo kanina. Naninigurado lang po ako. No, it's fine. Yona, come to daddy. Lumapit na nga si Yona sa ama. Pasensya na po ulit. Sige po, mauna na po ako. Nang tatalikod na sana si Glenda para umalis ay biglang nagsalita ulit ang gwapong lalaki. Taga saan ka? Ihahatid ka na namin. Medyo nalaki ang mata ni Glenda dahil sa offer na yon sapagkat hindi ngayon inaasahan. Ngunit sa kabilang banda ay tinanggihan niya ito. Naku sir, hindi na po kailangan. Hindi pa naman po kasi ako uuwi. Maghahanap pa po ako ng trabaho eh. Naghahanap ka ng trabaho? I'll give you a job then. Po? Sigurado po kayo? Gulat na tanong niya. Yes, I'll give you the details later. Sumakay ka na at sa bahay ko na ipapaliwanag. Binuhat na ng gwapong lalaki ang kanyang anak at tumalikod na kay Glenda. Kahit hindi pa rin makapaniwala si Glenda sa inoffer ng lalaki sa kanya, ay sumunod pa rin siya rito sa loob ng sasakyan. Hindi maiwasan ni Glenda na mamangha habang papasok na sila ngayon sa isang malamansyon ng bahay. Wow! Ang yaman pala talaga nila! Singal niya sa kanya sarili habang tumitingala siya sa taas ang kisame ng bahay na meron pang chandelier. Ang bongga! Ang gaganda rin ng sofa set at naglalakihan na vase at may piano pa. Ibang klase, ngayon lang ako nakapasok sa ganito kagandang bahay. Dagdag niya pa. Naputol lang ang pagkamangha niya sa bahay na yon na may sumalubong sa kanilang isang matandang babae. Manang, pakiakyat po muna si Yona sa kwarto niya. Walang emosyon na wika ng lalaki. Sige po, Sir Handro. Bago pa man may aakyat na matanda ang bata, ay mabilis muna lumapit si Yona kay Glenda at agad pa siya nitong niyakap sa kanyang binti na medyo ikinagulat niya. Bye po ate! Masiglang wika ng bata. Baba Yona! Nahihiya siya ng kaunti dahil naramdaman niya pa ang pagbato ng tingin sa kanya ni Handro. Buti na lang at bumitaw na rin ang bata at tulungan na itong nagpaalam para umakyat sa kwarto nito. Na mga sandaling yon ay si Glenda at Handro na lang ang natira sa may sala. Maupo ka. Walang emosyon na wika ni Handro na agad namang sinunod ni Glenda. Napapalunok pa ng laway ang dalaga. Hindi nga maipaliwanag ang kaba na kanyang nararamdaman, lalo na nang umupo na rin si Handro sa katapat na upuan niya, kaya ngayon ay magka-face to face sila. Anong pangalan mo? Agad na tanong ng lalaki, diretso itong nakatingin sa kanya, kaya dumagdag din yon sa kanyang kaba.
Glenda po, sir. Glenda Maxino. Taga saan ka? Taga rito ka ba? Hindi po. Lumuwas lang po ako dito sa bayan para maghanap ng trabaho. Pero halos 1 oras lang naman po ang biyahe pa uwi sa bahay namin. Halata ang paggalang sa kanyang sagot. Tumango-tango pa si Handro bago muling nagtanong. May pamilya ka na ba? Anak? Asawa? Agad na umiling si Glenda. Wala pa po, sir. Dalaga pa po ako. Nanay ko na lang po ang kasama ko sa buhay. Okay, good to hear that. Po? Naguluhan si Glenda sa naging sagot sa kanya ng lalaki. I mean, it's good to hear na dalaga ka pa, na wala kang kailangang uuwian na anak. Dahil ang trabahong ibibigay ko sa'yo ay kinakailangan ang buong oras at atensyon mo. I want to hire you as Yona's sister. In short, personal yaya. Seryosong saad ni Handro. Nalaki ang mga mata ni Glenda at medyo napanganga pa siya sa sobrang pagkabigla. Hindi niya inaasahan na yun pala ang trabahong ibibigay sa kanya ng lalaki. Naging mailap si Yona sa mga yaya na hinahire ko para sa kanya simula nang mamatay ang mama niya. But seeing you earlier, seeing her hiding on your back, I can say na nakuha mo agad ang loob niya. Malapit lang po ako sa mga bata. Wala po kasi akong kapatid, kaya uhaw din po ako na magkaroon ng inaalagaan at pinoprotektahan katulad ni Yona. Sagot ng dalaga na medyo nahihiya pa. Kung ganon, tinatanggap mo ba ang alok ko na trabaho? Oo naman po, sir. Malaki pong tulong sa akin yun. Wala nang pagdadalawang isip na sagot ni Glenda. Good. Nang tumayo na si Handro sa kanyang pinagkakaupuan, ay agad na ring tumayo si Glenda. Magsisimula ka na bukas. 30,000 ang magiging sweldo mo monthly. Libre pagkain, with benefits din. Inaasahan ko na babalik ka rito bukas, dala ang mga gamit mo. Mga gamit ko po? Takang tanong ni Glenda. Kumunot ang noo sa kanya ni Handro. Hindi tuloy maiwasan ni Glenda ang mapalunok ng laway, lalo na at naging sexy at hot sa paningin niya ang lalaki. Ngunit mabilis niyang ibinaglitang isipin na yon na magsalita na ulit si Handro. Yes, kapag nagsimula na ang trabaho mo, dito ka natitira. Katulad na sinabi ko, kailangan na ang buong atensyon at oras mo ay nakayo na lang. Madalas kasi na nasa trabaho ako, hindi ko na siya maaasikaso at ayoko mangyari ulit ang nangyari kanina. Nagkakaintindihan ba tayo, Miss Glenda? Sunod-sunod na tumango si Glenda kahit na may konting pag-aalinlangan pa rin siya. Yes po, sir. Maagang nakarating si Glenda sa mansyon kinabukasan. Naging madali lang kasi ang pag-uusap nila ng kanyang ina tungkol sa trabahong papasukin niya. Naiintindihan kasi siya nito at ang hirap palagpasin na oportunidad na yon, lalo na at ang laki ng kanyang magiging sweldo. Pagkarating pa lang niya ay naabutan niya na ang nagmamadaling si Handro. Halatang papasok na ito sa trabaho dahil suot nitong office attire. Good morning po, Sir Handro. Agad na bati niya sa may bungad pa lang. Good morning. Bati pabalik ng lalaki kung saan ay hindi man lang siya nito binatuhan ng tingin dahil agad na itong pumasok sa loob ng sasakyan at umalis. Bitbit ang kanya mga gamit ay sinalubong siya ulit na matandang kasambahay kung saan ay itinuro nito ang kanyang magiging silid sa mansyon. Halos kalapit lang ng kanyang kwarto ang kwarto ni Yona, habang sa dulo naman ay ang kwarto raw ni Sir Handro. Mamaya pang 10 ang pasok ni Yona. Kaya naman ihanda mo na lang yung mga susuotin niyang uniforme habang natutulog pa siya. Nakangiting bilin sa kanya na matanda na tinanguan niya lang. Mabilis lang lumipas ang mga araw at ganon lang ang nangyayari. Naging madali lang ang trabaho ni Glenda, lalo na at sobrang naging malapit din sa kanya si Yona. Isang gabi ay naisipan ni Glenda na magtimpla ng gatas. Nahihirapan kasi siyang matulog
lalo na at naninibago pa siya sa kanyang bago silid. Minsan nga ay inaabot pa siya ng 2:00 ng madaling araw bago dalawin ng antok. Katulad ngayon, mag-2:00 na pero di pa rin siya makatulog. Habang pababa siya ng hagdan, ay halos mapatalon siya sa gulat nang bigla na lang bumukas ang pintuan sa may sala. Doon ay nakita niya ang lalaki na halos hindi na makatayo. "Sir Handro!" Gulat na banggit niya. Nagmadali si Glenda na lapitan ang lalaki, lalo na at mukhang matutumba na ito anumang oras. Paglapit niya ay doon niya naamoy ang malakas na samyo ng alak sa buong katawan ni Handro. "Lasing po pala kayo. Halika po at alalayan ko kayo." Kinuha niya ang kamay ng lalaki at dinala niya ito sa kanyang balikat. "Dahan-dahan lang po. Baka po matumba tayo." Inalalayan nga ni Glenda ang lalaki. Kahit nabibigatan siya rito ay ginawa niya ang makakaya niya para lang madala si Hando sa may sala. Inupo niya si Hando doon. "Ikukuha ko lang po kayo ng tubig, sir," wika ni Glenda. Tatalikod na sana siya ngunit agad na may pumigil sa kanya. Ramdam niya ang init ng palad ni Handro sa kanyang pulsuhan. Haharap pa lang sana siya, ngunit mabilis na nahila na siya ng lalaki. Sa paghigit ni Handro sa kanya, ay otomatiko siyang napaupo rin sa sofa. "Sir?" I miss you. I really miss you. Nahigit ni Glenda ang kanyang hininga nang humaplos ang kamay ni Handro sa kanyang leeg pataas sa kanyang papa. Kumabog ang kanyang puso, tila nagwawala yun sa loob ng kanyang dibdib. "Sir Handro, lasing po ka." Natuyuan ng dugo si Glenda na bigla na lang lumapat sa labi niya ang malambot na labi ni Handro. Dampi lang yon pero kakaibang elektrisidad ang tila dumaloy sa buong katawan ni Glenda. Kahit nagugustuhan niya ang lapat ng labi ni Handro sa kanya, ay pinilit niyang itulak ang lalaki. Mali yun. Maling-mali dahil boss niya ito. At lasing din ito. Ginawa niya ang makakaya niya upang itulak ang dibdib ni Handro palayo sa kanya. Hindi niya nakontrol yon at napalakas ang pagtulak niya sa lalaki, kaya saktong napahiga na rin ito sa sofa. Doon na nagmamadali si Glenda na tumayo. Napahawak siya sa kanyang dibdib at sunod-sunod na palunok. I miss you, Bettina. I miss you. Naninig niya ang pagbulong ni Hando bago ito tuluyan ng nawalan ng malay. Kahit hindi kilala ni Glenda ang pangalan na binanggit ng lalaki, natitiyak niya na yon ang namayapang asawa nito. Nakaramdam siya ng konting kirot sa puso niya, pero hindi niya na yon pinansin pa. Dahil kahit gustuhin niya na tumakbo na lang sa kanyang silid, mas pinili niya na asikasuhin muna ang lasing na lalaki. Pinunasan niya ang katawan nito at dinalhan niya rin ito ng kumot at unan bago siya umakyat na sa kanyang kwarto. Bago siya matulog ay naalala niya pa ang ginawang paghalik sa kanya ni Handro, kaya hindi niya maiwasan na muling hawakan ang kanyang labi. Bakit ko pa ba ito iniisip? Hindi rin naman niya maaalala ang nangyari dahil sa sobrang kalasingan niya. At isa pa, siguradong wala lang to sa kanya. Dahil napagkalaman niya lang ako na dati niyang asawa. Mahinang saad niya bago siya tuluyang makaidlip. Kinabukasan ng Sabado ay nalaman ni Glenda na hindi pala pumasok si Hando sa opisina nito. Hindi niya tuloy malaman ang kanyang gagawin kung paano siya kikilos o kung paano niya haharapin ang lalaki na parang wala lang nangyari kagabi. Ano bang kinabahala mo, Glenda? Hindi niya na maaalala yon. Kaya kumalma ka na, okay? Pagpapalakas niya sa kanyang loob, muli siya nagpakawala ng malalim na hininga bago siya lumabas na ng kanya silid at bumaba na sa hapagkainan para sa almusal. Good morning, Mama G!
Magiliw na bati sa kanya ni Yona. Napansin niya ang mabilis sa pagtingin ni Handro sa anak niya. Tiyak na nagulat ito dahil sa itinawag sa kanya ng bata. Sigurado siya na ngayon lang yun narinig ni Handro dahil madalas ngang wala ang lalaki sa bahay niyon. Mama G kasi talaga ang tawag sa kanya ni Yona simula noong nalaman ng bata na siya ang magiging personal na yaya nito. Good morning din, Yona. Sit beside me, Mama G. Let's eat! Yaya pa ng bata sa kanya. Walang nagawa si Glenda kung hindi ang sumunod dito. Pinilit ang dalaga na huwag mag-abot ang tingin niya kay Handro, kaya naman kung hindi nakayuko ay nakapokus lang ang kanyang mga mata sa bata. Konti lang din ang kanyang kinain dahil sinasabayan ng kabog ng kanyang dibdib ang bawat pagmuya niya. Mama G, let's go to the park later ha? Di ba sinabi mo na pupunta tayo doon ngayong Sabado? Wika ng bata sa kanya. Oo naman. Pangako ko yun sa'yo, di ba? Dahil nakakuha ka na maraming stars sa school last time. Malambing na wika ni Glenda. Yay! You got a lot of stars last time, sweetie? Mahinahon tanong ni Handro sa anak. Napansin ni Glenda ang unti-unting pagpawi ng cute ng ngiti ng bata dahil doon. Yes, Daddy. 7 stars? Gusto ko sanang sabihin nyo sa'yo pero lagi ka na lang late umuwi. Then tuwing morning naman, di na kita naabutan. Tumikim na mahinang pag-ubo si Hando. Nahalata ni Glenda na naging malungkot din ang lalaki sa narinig, gaya ng lungkot na nararamdaman din ni Yona. Naging tahimik ang atmosperya ng mga sandaling yon, kaya naman may naisip si Glenda na magandang ideya. Pero, babawi raw sa'yo si Daddy, Yona. Sinabi niya na sasama siya sa atin ngayon sa park. Agad na wika niya. Napansin niya ang mabilis sa pagkislap ng mga mata ni Yona sa kanya sinabi. Really, Daddy? Baling nito sa ama. Gulat na napatingin si Hando kay Glenda dahil wala naman talaga silang naging usapan. Pero agad naman na sinanyasan ng dalaga ang lalaki upang pumayag sa kanya sinabi at nagets naman yun ni Hando. Yes, sweetie. Sasama si Daddy sa park. I canceled all my meetings para sa'yo lang ako today. Yay! Sasama si Daddy! Sa parke, habang masayang naglalaro sa slides ang bata, ay nakakuha ng pagkakataon si Glenda na makausap at makahingi siya ng paumanhin sa lalaki. Kasalukuyan na nakaupo silang dalawa sa picnic mat habang may nakalatag na mga pagkain. Kahit na naiilang pa rin si Glenda dahil sa nangyari kagabi, ay kinailangan niyang isang tabi yon upang humingi ng pasensya sa kanyang boss. Sir, pasensya na po kung pinangunahan ko po kayo kanina sa pagsama dito sa park. Ayoko lang po maging malungkot si Yona. Wala kang dapat na ikahingi na sorry, Glenda. Actually, magpapasalamat pa nga ako sa'yo. Sa katunayan yan, gusto ko talagang akiti si Yona na lumabas. Natatakot lang ako na ma-reject niya dahil I thought malaki ang tampo niya sa akin. Po? Hindi po totoo yan. Walang tampo sa inyo si Yona, Sir Handro. Ang totoo, hinihintay ka lang niya na lapitan at akitin mo siya na magbanding kayo sa tuwing may free time ka. Naiintindihan niya ang demand ng trabaho mo, kaya nga tuwing gabi, hinihintay niya ang pag-uwi mo para doon kayo na makapagbanding. Kaya lang, lagi kang madaling araw na kung umuwi. Nabanggit din niya sa akin na kaya lang siya tumakbo noong araw na yon dahil nangako ka na sa kanya na ikaw ang magsusundok sa kanya sa school. Umasa siya, kaya nasaktan lang siya noong sinabi mo na hindi ka makakarating. Mahabang paliwanag ni Glenda. Yun naman kasi talaga ang totoo. Napansin niya na napaisip din si Hando. Natahimik ito.
Mga ilang segundo rin yon bago muling nagsalita ang lalaki. Thank you, Glenda. Nagpapasalamat ako sa iyo at hihingi na rin ng pasensya. Nako sir, wala po kayong kailangang ihingi na sorry. Wala naman po kayong ginawang mali. No, I want to apologize sa nangyari last night. Natigilan si Glenda sa kanyang narinig. Buong akala niya ay hindi maaalala ni Handro ang nangyari. Naalala niyo po? No, nagtaka lang ako kung paano ako napunta sa sofa. Kung bakit ako nakatulog. Kaya pinanood ko yung CCTV. Doon, nakita ko yung nangyari. Sorry kung... Naku sir, wag niyo na pong ituloy. Okay na po yun. Wag na po natin palakihin. Agad na putol na ni Glenda sa sasabihin ni Handro. Nasasaktan kasi siya sa loob-loob niya, pero ayaw niya lang ipahalata. Wag mo na akong tawaging sir. Hando na lang, Glenda. Po? Gulat na turan niya. Wag mo na rin akong pinapo. Konti lang naman ang agwat ng edad ko sa'yo. Kaya, hando na lang. Ngumiti pa ang lalaki sa kanya, kaya hindi maiwasan ni Glenda na mapatingin sa maamong mukha ni Handro. Yun kasi ang unang beses na makita niya ito na ngumiti, kaya napangiti na rin siya bilang tugon. Sunod-sunod na busina ng sasakyan ang pumukaw sa atensyon ni Glenda habang kausap niya ang binatang guard ng subdivision. Tulog na rin naman si Yone sa bahay, kaya hindi na siya nagmamadali at nagkaroon ng konting oras upang makipag-usap sa guard. Ngunit nang lingunin niya kung sino ang bumisina, namilog ang kanyang mga mata na makita niya ang sasakyan ni Handro. Unti-unting bumaba ang bintana ng kotse sa may passenger seat at doon ay nakita niya nga si Handro. Nakakunot ang noo ng lalaki habang hawak-hawak ang manibela ng sasakyan. Good evening po, Mr. Dalarama. Bati noong guard kay Handro. Tumangula si Handro bago ibinaling na kay Glenda ang tingin. Bakit nasa labas ka pa? Gabi na. Malamig ang boses ng lalaki. Bumili lang ako ng mga art supplies sa gagamitin ni Yona bukas sa school niya. Mahinahong sagot ni Glenda. Sumakay ka na. Let's go home. Kahit nagsimulang kumabog ang dibdib ni Glenda, ay agad naman siyang sumunod sa sinabi ni Handro. Sumakay na nga siya sa may passenger seat matapos siya makapagpaalam kay Peter, ang guard. Tahimik lang silang dalawa habang papasok ng subdivision. Buong akala nga ni Glenda ay walang magsasalita sa pagitan nila, pero si Handro ang unang bumasak sa katahimikan. Mukhang close pala kayo ng guard, ha? Walang emosyon na saan ni Handro kay Glenda, kaya hindi mapigilan ng dalaga na batuhan ng tingin ito. Hindi naman. Madalas ay nagkakausap lang kami kapag napapalabas ako ng subdivision. Maliligaw raw siya sa akin. Napatawa pa si Glenda ng mahina. What? Agad na singhal ni Handro. Mas lalong naging seryoso rin ang ekspresyon nito, kaya otomatikong napahinto ang pagngisi ni Glenda. Pero, nagchuchok lang naman siguro yon. Alam ko naman na nagbibiro lang siya, kaya hindi ko naman sineseryoso. Di ko nalang pinapansin. Agad na pagbawi ni Glenda. Natakot kasi siya na baka isipin ni Handro na inuuna niya ang pakikipag-usap sa guard kaysa ang pagbabantay sa anak nito. Napansin ni Glenda ang pasimpleng pag-ikting ng panga ni Handro. Kinabahan siya na baka magalit ito at paalisin na lang bigla sa trabaho. Huwag naman sana na ganun nga ang mangyari. Napapalunok na lang siya ng laway sa sobrang kaba hanggang sa hindi nagtagal ay nagsalita ng muli ang lalaki. Hindi ka nalalabas ang gabi, Glenda. Kung may kailangang kabilhin, magpahatid ka kay Mano. Nagkakaintindihan ba tayo? Seryosong wika na naman ni Handro. Sunod-sunod na lang ang ginawang pagtango ni Glenda bilang pagsang-ayon sa lalaki. Pagdating nila sa bahay, ay didiretso na lang sana si Glenda paakyat ng hagdan,
Ngunit bigla siyang tinawag muli ni Handro. May kailangan ka pa ba, Handro? Mahinang tanong ni Glenda rito habang diretso siyang nakatingin sa mga mata ng lalaki. Hindi nakaligtas sa mata ni Glenda ang simpleng paglunok ni Handro habang nakatingin din sa kanya. I just want to say good night. Good night, Glenda. Doon ay otomatikong nanlaki ang mata ng dalaga na bigla na lang yumuko ng kaunti ang lalaki at mabilis sa dinampian ng halik ang kanyang pisngi. Hindi na siya nakapag-react pa, lalo na nang mauna nang umakyat sa taas si Handro at naiwan siya doon. Dumoble ang kabog ng kanyang puso, napahawak din siya sa kanyang pisngi. Bakit niya ako hinalikan? Ano yun? Good night kiss? Naiwika niya sa kanyang sarili. Hindi na lang namalayo ni Glenda na unti-unti nang nagiging sweet sa kanya si Handro. Madalas ay napapansin niya na pasimpleng hinahawakan ni Handro ang kanyang kamay. At lagi pa itong nagte-text sa kanya kung anong oras ito uuwi sa gabi. Hindi niya alam kung anong dahilan ng pagbabago ng lalaki, pero hindi niya itatanggi na nagpapasaya yon sa kanyang puso. Kinahapunan ay nakatanggap ng tawag si Glenda sa kanyang ina. Naniningil na raw ulit si Aling Mona at pilit na kinukuha na ang titulo ng bahay. Dahil doon, kaya naman naging aligaga si Glenda at agad na nagpaalam kay Handro upang umuwi. Handro? Baka pwedeng si Manu Steve muna ang maghatid ngayon kay Yona sa school? Why? Is there something wrong, Glenda? Bakas ang pag-aalala sa boses si Handro na magtanong ito. Kailangan kong umuwi sa bahay. May emergency. Okay lang ba? If that's so, ihahatid na kita. Mas mapapadali kung hindi ka magko-commute. Kahit nahihiya si Glenda sa alok ni Handro, ay tinanggap naman niya agad yun. Dahil nga anumang oras ay baka makuha na ng kanilang pinagkakautangan ang kanilang munting bahay. Gabi na at pabalik na sila ngayon ni Handro sa mansyon matapos ang nangyari sa bahay ng dalaga. Nakayuko lang si Glenda habang nakaupo sa passenger seat. Handro, hindi ko alam kung paano ako makakapagpasalamat sa iyo. Sobrang laking tulong ng ginawa mo. Salamat dahil binayaran mo ang pagkakautang namin kay Aling Mona. Unang saan ni Glenda sa binata at saka unti-unti na rin niyang inangat ang kanyang paningin. Hayaan mo, babayaran kita. Kahit kalahati na lang ang kunin ko sa sweldo ko sa iyo sa mga susunod pa na buwan. No, Glenda. Makakabayad ka kung mananatili ka sa amin. Sagot ni Handro sa kanya. Oo naman. Wala naman akong balak na mag-resign eh. Magtatrabaho ako sa inyo hanggat hindi pa mabilis na huminto ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Buti na lang at nasa libre pa rin sila kaya walang sasakyan na dumaraan doon ng ganong oras. Kaya wala silang maaabala. Mabilis na ibinaling ni Handro ang tingin sa dalaga. Seryoso ang mukha ng lalaki kaya hindi mapigilan ni Glenda ang mapalunok. Hindi yun ang ibig ko sabihin, Glenda. What I mean is, stay with us. Be Yona's mother. And be my wife. Namilog ang mga mata ni Glenda. Unti-unting kumabog ang kanyang puso. Hindi niya inaasahan ang sinabi ni Handro sa kanya. Ano? Nagbibiro ka ba, Handro? Kahit gusto ni Glenda na maniwala, pinipigilan ng utak niya ang kasiyahan na pwede niyang maramdaman dahil hindi siya sigurado kung bakit sinasabi yun sa kanya ng lalaki. Hindi ako nagbibiro, Glenda. I want to marry you. Bakit? Bakit gusto mo kong pakasalan? Dahil ba convenient ako sa'yo? Dahil ba alam mo, kaya kong gampanan ang pagiging ina kay Yona?
Kung yun ang dahilan mo, Handro, hindi ko matatanggap ang alok mo. Tila naluluha ang mga mata ni Glenda. No! I want to marry you because I like you, Glenda. No, actually, that's not the right word. I love you! Nahigit ni Glenda ang kanyang hininga sa ginawang pag-amin ni Handro. Hindi ko alam kung paano nagsimula. I thought nasasaktan pa rin ako sa pagkawala ni Bettina. Pero the more na nakakasama kita, araw-araw, alam ko sa sarili ko na handa na akong magmahal ulit. Mahal kita, Glenda. Bonus na lang sa akin kung mamahalin mo rin ako. Dahil alam kong mahal ka ng anak ko. Mabilis na hinawakan ni Handro ang kamay ng dalaga. Kaya, mahal mo rin ba ako? Ganito rin ba ang nararamdaman mo? Dahil kung oo, pakakasalan kita. Agad-agad. Napaluhan na si Glenda at sunod-sunod na tumango. Mahal din kita, Handro. Matagal na. Akala ko isang kahibangan na mahalin ka dahil ang layo ko sa iyo. Pero ang marinig ko na mahal mo rin ako, hindi mo alam kung gaano ako kasaya ngayon. At oo, pakakasalan kita, Handro. Namatawi ang malawak na ngiti sa labi ni Handro dahil sa sinabi ni Glenda. Dahil sa tuwa ay agad niyang sinakop ang labi ng dalaga. Nakapikit na lang ang mga mata ni Glenda at tinamdam ang malambot na labi ni Handro. Ramdam din niya ang pagkabog ng dibdib dahil sa kaba. Handro, munting ungol ni Glenda. Baka may makakita sa atin dito. Bulong niya pa. I can't hold it anymore, Glenda. Matagal ako nagpigil sa'yo. Saad ng lalaki sa pagitan ng kanilang mga lapi. Kahit kinakabahan dahil baka may makakita sa kanila, lalo na at nasa gilid lang sila ng kalsada at nasa loob ng kotse. Hindi na rin yun pinansin pa ng dalaga dahil nadadala na rin siya ng init ng katawan. Nang unti-unting gumapang ang mainit na palad sa mabilog na dibdib ni Glenda, ay agad siyang napaliyad sa kakaibang sensasyon na naramdaman. Dahil manipis lang ang kanyang suot na damit, ramdam niya na nahuli agad ni Handro ang korona na naninigas na sa sobrang init na nararamdaman. Handro! Impit na ng dalaga na marahang pisilin yun ng lalaki. Take off your panty. Bulong pabalik sa kanya ni Handro. Tila naging isang maamunto pa si Glenda na agad na sumunod. Mabilis siyang hinubad ang suot na white panty habang pinapanood na tinatanggal rin ang botones sampan si Handro at saka binaba hanggang tuhod kasama ang puting brief. Para silang mga leyon na uhaw sa laman ng isa't isa. Right on top of me, love. Agad na tumalima si Glenda, kahit mahirap at masikip ang loob ng sasakyan ay inalalayan pa rin siya ng lalaki hanggang sa hindi nagtagal ay dahan-dahan niya nang itinutok ang matigas na alaga ni Handro sa kanyang namamasambukana. Sabay silang nagpakawala ng mahabang ungol at napatingala sa sarap ng tuluyang pumasok ang mahaba at matabang baston sa kaloob-looban ni Glenda. Nagsimulang magtaas at pagbaba ng dalaga sa alaga ni Handro. Puro ungol ang kanilang naririnig na nagpapadagdag sa kasabikan at init na nagpupuyo sa kanilang damdamin. I love you, Glenda. Bulong ni Handro sa kanya kasabay ng pagdila nito sa tenga ng dalaga. I love you, Handro. Tugon din ng dalaga habang nakapikit siya sa sobrang sarap. Lumipas sa mga buwan at naging ganap na Mrs. de la Rama na si Glenda. Ang saya ng puso niya ay naging doble sa natanggap nilang balita. It's a baby boy, Mr. and Mrs. de la Rama. Lalaki ang magiging anak niyo, wika ng doktora. Kung pwede lang tumalon sa tuwa si Glenda ay baka ginawa niya na.
Pero ang kanyang mag-amang na si Handro at Yona na ang tumalon para sa kanya. Yehey! Meron na akong baby brother! Thank you, Mommy! Talagang pinag-pray ko talaga kay God na sana boy! Masiglang wika ni Yona na nagpangiti kay Glenda. Isang matamis at mainit na halik naman ang natanggap niya mula sa kanyang asawa. Thank you, love. Thank you for making me the happiest man in the world. I love you. Bakas ang kislap sa mata ni Handro habang nakatingin sa kanya. Ngumiti di si Glenda. I love you too, love. Mahal na mahal ko kayo ni Yona at ang magiging baby pa natin. At muli, silang nagsalo sa halik. At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito. Don't forget to like, share, and subscribe. Hanggang sa muli, paalam!